Kuan na, 4:50 na. Jonathan? Okay. There is no plan B because there is no planet B. Ayon yan kay Ban Ki-moon, ang former UN General Secretary. Isang paalala na iisa lamang ang mundong ating tinitirhan, kaya wala tayong ibang mapupuntahan kung walang magagawang kaunlaran. Isang maginaw na hapon sa ating lahat. Ako po si Ginoong Brix Biron at kasama ko ang aking mga kasamahan upang iulat at talakayin ang panibagong paksa ngayong hapon na ito. Ngunit bago pa tayo dumako sa formal na talakayan kung ano ang aming paksa ay, next slide Jo please, meron akong katanungan. Ano nga ba ang kaibahan ng sustainability sa sustainable development? Meron bang makasasagot sa inyo kung ano ang sustainability? Unahin natin ang sustainability. Kung wala ako ang magtatawag, Binibining Bustamante, nariyan ka ba? Opo. Ayan. Pag sinabi natin sustainability, ano ang sustainability, Binibining Bustamante? Kapag sinabi po nating sustainability, ito ay kakayahan ng... Madungog po ko. Opo. Kapag sinabi po nating sustainability, ito yung kakayahan ng isang bansa na mapanatili ang kaunlaran nang hindi nauubos ang mga likas na yaman upang magamit pa sa sunod na henerasyon. Ibig sabihin, habang umuunlad ang ekonomiya at nagtatayo ng mga proyekto, pinaingatan pa rin ang kalikasan ng bansa at para hindi mawala ang sustainability ng isang bansa. Yun lang po ang masasabi ko para sa sustainability. And maraming salamat Binibining Bustamante. Pag sinabi naman nating sustainable development, ano ang sustainable development? Ayan, Ginoong Carlo Zobrado. So, ang sustainable development, no, concept siya or process na mag-i-aim na ma-meet yung mga needs sa, ma-meet yung mga needs sa mga present without compromising the ability of future generation na ma-meet nila yung sarili nilang needs. So, but parang ganun lang. Thank you so much. Ayan, maraming salamat. Pag sinabi natin sustainability, ito yung tumutukoy sa kakayahan ng tao, ng lipunan o kalikasan na mapanatili ang balanse ng mabuting kalagayan at kahinatnan sa mahabang panahon. Ibig sabihin ay ito ay ang pagsisiguro na ang mga likas na yaman ng ating mga kalikasan, ating mga kapaligiran ay magagamit natin sa pangkasalukuyan na hindi sinisira ito upang magamit ito sa mga susunod pang mga henerasyon. Samantalang ang sustainable development naman, ito yung proseso, paraan upang mapaunlad at pagsabayin ang pang-ekonomiya sa pangkalikasan upang nang sa ganon ay mayroong pagkaunlaran, protektado ang ating kalikasan habang pinapaunlad natin ang ating pang-ekonomiya ng ating bansa. Sa madaling sabi, ang sustainability ay ang layunin habang ang sustainable development ay ang hakbang patungo sa pagiging sustainable. Naintindihan ba? Kapag naintindihan, mag-react ng like. Ayan, maraming salamat. Sa kabila ng ating pag-unlad ng maunderong pagkakapanahunan, nananatili pa rin ang suliranin tulad ng kahirapan, kagutuman sa ating pangkalusugan. Ang mga hamong ito ay hindi lamang nararanasan ng bansang Pilipinas, bagkus nararanasan ito ng buong mundo. At dahil dito, kinakailangan natin ng isang pandaigdigang mga hakbang o pagkilos o pagkikisa upang matiyak na ang kaunlaran ay matatamasa ng lahat. At bilang tugon ng pandaigdigang hamong ito ay binuo ng United Nations ang mga layunin upang magsilbing gabay at magsilbing gabay natin tungo sa makatarungan at makasaysayan at pangmatagalang kaunlaran na ating tinatawag na Joel, next slide.
Jo, 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 what if Jo? Naa sa hub si Joel. Joel, Jo, pagmata. Jo. James, nabot mo ko ng maruya. Sige, go. Na tinatawag nating next slide, Jo. Next slide pa. Ayan, Sustainable Development Goals. Pag sinabi natin Sustainable Development Goals, ito ay binuo noong Setyembre 2015 sa ika-70 na sesyon ng United Nations General Assembly. Pinagtibay ang 2030 na Agenda for Sustainable Development na naglalaman ng 17 mga Sustainable Development Sustainable Development Goals na may 169 na tiyak na target bilang panawagan ng buong mundo ng pakikiisa upang mataguyod natin na may taguyod ng tao at ng ating lipunan ang kasaganaan, kapayapaan at ang pakikipagtulungan. Ngayon, ang tanong, bakit ba nagkaroon ng SDG? Ano ba? Meron ba itong, ano ang kasaysayan nito? Meron ba itong pinanggalingan? O ano? Next slide, Jo. May SDG dahil Jo. Joel, Next slide, Jo. Loading, nasa hub si Joe. Milit na. MDG. Ayan. May Ano ba ay SDG MDG? dahil nanggaling ito sa MDG o Millennium Development Goals or MDGs. Noong taong 2000, pinagtibay ng 189 na mga bansa ang Millennium Declaration at itinakda ang 8 Millennium Developmental Goals or MDGs bilang pandaigdigang hakbang, paunang pandaigdigang hakbang na bawasan ang matinding kahirapan, pagbutihin ang kalusugan at ang edukasyon noong 2000 hanggang 2015. Ngayon, ang MDG ay may 8 mga, oh my gosh, MDG ay may 8 mga hakbang, namely ating buuin at ating ilagom kung ano ang yung mga 8 mga goals. Una ay yung eradicate extreme poverty and hunger, universal primary education, gender equality, reduce child mortality, improve maternal health, combat HIV, AIDS, malaria, and other diseases, environmental sustainability, global partnerships for development. Ngayon, ang MDGs or Millennium Development Goals ay nakatuon siya sa mga bansang papaunlad pa lamang at mga mahihirap na mga bansa. Ang pananaw dati sa MDGs ay ang pinakamalaking suliranin ay nasa Global South. Yung mga bansang nasa Global South ay yung mga bansang papaunlad pa lamang o mga bansang yung mga malaking porsyento ang kanilang kahirapan. Pag sinabi nating contained individual problems, ibig sabihin nito hiwa-hiwalay ang tingin ng bawat bansa sa isang issue. Yan, were meant for developing countries and contained individual problems. Kundi hiwa-hiwalay ang tingin nila sa issue. Kaya ang mga goals ng MDG ay halos hiwalay. Hindi ito magkakaugnay sapagkat naniniwala sila na hindi magkakaugnay ang mga problema. Halimbawa, walang kinalaman ang kahirapan sa edukasyon, walang kinalaman ang edukasyon sa kahirapan, sa kalusugan at iba pa. At dahil sa hiwa-hiwalay ang kanilang focus, may mga bansa ang naiiwan, lalong-lalo na yung mga bansang naghihirap talaga, yung mga bansang hindi
sakop sa yung mga tinatawag nating kinukonsidera nating papaunlad na mga bansa. Ngayon, teka lang. Ano nga ba ang nangyari sa MDG? Ano ang ilang mga tagumpay? Ano ang mga kanilang mga nakamit sa MDG? Jo, next slide please. Sa MDG, ang porsyento ng kahirapan ay bumaba. Ito, hunger, bumaba ng 50%, target met. Sa school enrollment naman ay tumaas ng 91% hanggang MDG to MDG 8. May mga pag-unlad sa mga numero nito. Maliban na lamang sa MDG 5 at MDG 6. Yan ang mga reports o mga datos o mga impormasyon ng MDG, ang kanilang mga tagumpay. Sa kabila ng kanilang tagumpay, meron naman silang mga kritisismo o mga issue ang MDGs. Unang-una na riyan ay uneven progress across regions and goals. Ang mga tagumpay ng MDG ay hindi pareho sa lahat ng mga rehiyon at sa lahat ng mga bansa dahil nakatuon lamang ito sa mga bansang papaunlad pa lamang. Mabilis ang kanilang pag-unlad. Halimbawa na lamang dati ang papaunlad na bansa kabilang ang China sa papaunlad na bansa. Samantara, maraming mga bansa kagaya ng Sub-Saharan Africa ang nalagpasan ng mga MDG targets. Ibig sabihin nito, ang hindi pantay na kaunlaran ay nagpakita na hindi kayang solusyonan ng iisang modelo ang problema ng lahat ng bansa dahil iba-iba ang realidad ng isang rehiyon o ng isang bansa. At dahil dito, at isa pa rito, ang global averages o ang mga datos na binigay ng MDG ay parang ang total score ay pinaganda. Maganda ang total score, subalit marami pa ring mga naiwan sa likod. Bakit? Sapagkat ang mga datos na nagmula sa MDG ay ang proseso niya ay sa pamamagitan ng pambansang averages, meaning ibig sabihin nito ang datos sa isang panlipunan o isang lipunan o isang grupo na kinuhanan ng MDG ay yun na yung datos sa buong bansa. Ibig sabihin nito dahil dito nagpo-focus ang isang bansa sa mga easiest to reach, yung madali nilang maabot na mga populasyon upang mabilis na mapakita ang progreso, habang yung mga totoong naghirap talaga ng problema sa kanilang bansa ay kanilang naiiwan, sapagkat sino naman ang gustong pumunta sa mga mahirap isulba, mahirap tukuyin, mahirap tulungan ng mga grupo ng gobyerno. Dahil doon, ang pinupokusan ng gobyerno, pinupuntahan nila, binibigyan nila mga programa ay yung mga madali nilang mapagkukunan ng mga datos at yung papaunlad ng mga grupo. Kaya naging maganda ang datos ng MDG. Pangalawa, maraming pamahalaan ang gumamit ng piecemeal approach. Ibig sabihin ng piecemeal approach ay namimili lamang sila ng mga MDG o mga goal na nais nilang isakatuparan upang mapadali ang kanilang pag-unlad, upang may mga datos sila na maibigay sa UN. Halimbawa, mas binibigyang pansin ang educational enrollment sapagkat madali itong tugunan kaysa sa paghihirap o maternal health o gender equality. Yun. Kaya't namimili ang mga bansa kung anong mga goal ang kanilang tutuparin o kanilang bibigyang tugon. Dahil dito, sabi pa dito, burden on Global South, little accountability for rich nations. Ang MDGs ay halos ipataw bilang responsibilidad sa mga bansang papaunlad pa lamang na mga umunlad na ng mga bansa, dahil ang MDG na ito ay ang mga malalaking bansa ang nagbibigay pondo, nagbibigay ng mga kagamitan upang mas matugunan nila kung ang mga pangangailangan ng MDG, kaya't nagiging responsibilidad na ng mga papaunlad na bansa ang kanilang kaunlaran
ang pinakang responsibilidad ay ipinataw sa mahirap na bansa habang ang mga mamamayan ay ang mga mayayaman ay halos walang pananagutan. Dahil nga sa tingin ng mga MDG, sa tingin ng mga malalaking bansa sa MDG, ito yung parang development framework, parang trabaho ng mga mahihirap na umunlad at trabaho ng mga malalaking bansa na magbigay ng mga pinansyal o magbigay tulong sa mga umuunlad pang mga bansa o mga mahihirap na bansa. Ang pang-apat at pang-lima na mga problema, ang minimal output from developing countries seen as imposed by developed countries. Ngayon, ang nangyari dahil sa ang may kapangyarihan sa MDG ay yung mga umunlad na ng mga bansa o yung mga developed countries na ay yung mga inputs o yung mga hinaing ng mga bansang papaunlad pa lamang o mga bansang naghihirap ay hindi maririnig ang kanilang mga boses sapagkat ang diskusyon ay nakatuon lamang sa mga mayayaman na mga bansa. Maraming kritiko ang nagsabing ang proseso ay donor-centric at maliit lamang ang boses na ibinibigay sa mga bansang naghihirap talaga, ang mga tunay na nakakaranas ng paghihirap. Kaya paano nila matutugunan ang isang issue kung mismo ang mga pagtugon, ang mga programang ito ay hindi nanggaling sa hinaing na mga mahihirap at papaunlad pa lamang ng mga bansa. Kaya't hindi naging tugma ang kanilang mga programa, hindi gaanong tugma ang kanilang mga programa sa kung paano puksain, kung paano tugunan ang mga problema ng mga lumalagong mga bansa at mga naghihirap na mga bansa. Kaya't ang tanong ko sa inyo, ang MDG ba ay isang failure o ito ba ay bigo o hindi? May makasasagot ba sa inyo? Kung ang MDG ba ay bigo o hindi? Joel, ayaw sa Joel. Ayaw sa Joel! Joel! Wala na, Joel. Yan. May makasasagot ba sa inyo kung MDG ba ay bigo o hindi? Kung wala, ako ang magtatawag. Ginoong Nick Lapis. Nick? Uy, wala si Nick. Ginoong Ralph? Po. Masasabi mo ba na ang MDG ay bigo sa kanilang mga programa o hindi? Para po sa akin, hindi po. Bakit po? Dahil kung napapansin po natin na nananatili ang kanilang mga programa upang sugpuin kung ano ang mga nagaganap sa isang bansa o kung ano ang mga suliranin na dapat matugunan, lalo na sa panahon ngayon na nananatili at hindi mawawala ang mga iba't ibang problema. Yun. Ayan. Maraming salamat, Ginoong Batalon, no? Next, Jo. Yan. Ang MDG ba ay failure ba or not? The Millennium Development Goals or MDGs were not failures but they were not ambitious enough. Ang Millennium Development Goals or MDGs ay hindi maituturing na kabiguan sapagkat nagdulot pa rin ito ng mga tunay na pag-unlad sa maraming bahagi ng mundo. Makikita naman natin sa datos kanina na may mga tao pa rin ang nakaahon sa hirap, may mga bata pa rin na nakapasok sa paaralan at may mga bata pa rin na humaba ang kanilang buhay. Subalit, madalas naman sabihin ng mga kritiko na ang MDG ay hindi sapat ang ambisyon. Limitado lamang ang saklaw nito sapagkat hindi nila nabigyang tuon ng mga pangunahing issue na nangyayari sa ating kapanahunan ngayon. Halimbawa na lamang ang climate change, ang gender inequality, ang kapayapaan. Bukod dito,
ang MDG ay nakatuon lamang sa mga papaunlad na bansa o mga bansa mga mahihirap at wala masyadong responsibilidad ang mga mayayaman na mga bansa. Kaya't kailangan nating pag-aralan muna ang MDG sa ilalim bago ito naging SDGs dahil dito nagsimula ang layunin ng pandaigdigang pag-unlad. Sa pamamagitan ng MDGs ay malalaman natin ang mga tagumpay, ang mga kahinaan, ang mga kakulangan o mga naging kakulangan ng MDGs bilang refleksyon natin kung ang mga kakulangan pa ba ito ay nangyayari pa ba sa pangkasalukuyan, lalong-lalo na sa SDGs. Ngayon, bakit ba? Ngayon, galing sa MDGs, naging, next Jo, next po, Jo. Naging SDGs o Sustainable Development Goals. Noong 2015, inamyenda at inangkat ng United Nations ang 2030 na Agenda for Sustainable Development bilang global na plano na wakasan ang matinding kahirapan sa pangalagaan ng kalikasan at tiyakin ang kapayapaan at kasaganahan para sa lahat pagsapit ng taong 2030. Ngayon, okay. Ang Sustainable Development ay nabinuo noong 2015. Ito ay pinirmahan ng 173 ng mga United Nations Member States o lahat ng mga United Nations Member States. At ito, hindi kagaya ng MDG na nakapokus lamang sa developing countries, sa SDGs ay nakapokus na ito sa nakapokus na ito sa dalawang developed at developing na mga countries. Mula sa 8 goals ng MDG ay naging 17 goals ito. At sa MDG ay nakapokus lamang ito sa kahirapan, sa edukasyon at sa kalusugan. Ngayon, ang SDG ay nakapokus na rin ito sa equality, climate change, gender equality, and iba pa. Next po, Jo. Ngayon, sinasabi na ang Sustainable Development Goals, ay dapat na makamtan natin, umaabot natin sa taon na 2030. At sinasabi rito na ang Sustainable Development Goals ay integrated. SDGs emphasize how efforts in several areas are interconnected and that development must balance social, economic, and environmental aspects. Ang 17 ng mga SDGs at ang 169 na target ay dinisenyo upang ipakita na ang mga suliranin sa pag-unlad ay magkakaugnay-ugnay. Halimbawa, may epekto ang edukasyon sa kalusugan, ang kalusugan sa kabuhayan at ang kabuhayan sa kalikasan. Interconnected na sila. Ibig sabihin, ang lahat ng mga suliranin ng ating bansa ay dapat nating tugunan sapagkat ito ay magkakaugnay-ugnay at may epekto. Kung ano ang aksyon na isa ay makakaapekto ito sa iba pang mga bansa. Kaya ang SDGs ay nanghihikayat sa mga bansa na gawin ang kanilang mga palisiya na tumingin sa kabuang o holistic approach o tumingin sa kabuang suliranin ng buong mundo. Yan. At to accomplish SDGs, countries are required to concentrate on helping the most underprivileged groups. Ika nga nila sa kanilang 2030 agenda ay leave no one behind. Ibig sabihin na hindi sapat ang pag-angat ng isang bansa lamang, kundi kinakailangang matukoy at unahin ang mga pinaka-naiiwan. Hindi lamang mga developing countries, mga developed countries ang unahin, subalit ang uunahin talaga yung mga bansa na naghihirap ng matindi. Ito'y mahalaga sapagkat ating matutugunan ang mga datos ng mga marginalized na mga group, hindi kagaya ng MDGs na ang tinutuunan nila ng pansin yung mga madadaling mga puok o mga group ang kanilang pinupuntahan. Dito sa SDGs ay lahat na sinisikap nila na lahat ng mga tao, lahat ng mga puok o lahat ng mga lugar ay kanilang mabibigyan ng mga programa, mabibigyan nilang tulong upang maging maunlad ang kanilang mga
pamumuhay. All societal sectors must contribute their combined creativity, expertise, technology, and financial resources to the successful achievement of the SDGs. Dahil sa lawak at kompleksidad ng SDGs ay kinakailangan ng malawakang pagtutulungan upang maging marami ang ating pondo, marami tayong pagpipilian sa mga teknolohiya, mga kaalaman, mga serbisyo na inaalay ng ating mga pamahalaan ng mga matibang sektor o societal sector. Sa pamamagitan nito ay mas nagiging accessible na, mas nagiging maganda na ang takbo ng ating pag-unlad sapagkat nagtutulungan-tulungan na ang bawat isa upang matugunan ang lahat ng mga suliranin na kinakaharap ng ating bansa. Hindi lamang ng ating bansa kundi sa halos lahat ng bansa dito sa ating mundo. Ngayon, Jo, next po, Jo, please. Ngayon, bakit pa mahalaga ang SDGs? Mahalaga ang SDGs sapagkat ito ay nagsisilbing pandaigdigang tugon dahil ito nagsisilbing pandaigdigang tugon sa pinakamalaking suliranin ng buong mundo. Naglalayon din ito na ibalanse ang kalikasan, ang ating lipunan, ang ating ekonomiya habang pinapaunlad natin ng ating bansa. Kasabay nito, tinutulungan din ng SDGs na wakasan ang kahirapan habang isinusulong ang pag-unlad at kapaki-pakinabang na pag-unlad para sa lahat. At eradicate poverty along with promoting development. Yan yung sabi ko kanina na pinapaunlad natin ang bansa na hindi natin sinisira ang ating mga likas na yaman o ating kalikasan. Sa madaling sabi, ang SDGs ay isang gabay tungo sa mas makatarungan, maunlad at maganda at ligtas na kinabukasan. Ngayon naman, meron ding mga challenges o mga balakid sa pagpapatupad ng SDGs. Ayon yan sa Collective 2025 at sa 2016. Unang-una riyan ay ang war and instability. Kapag may digmaan na apektuhan ang ating pamumuhay, maraming naghihirap, maraming magugutom na makakaapekto sa mga datos at mga programa at mga serbisyo na binibigay ng SDGs. Kapag may digmaan o kaguluhan, napipigil ang kaunlaran dahil ang pondo at atensyon ay napupunta sa seguridad, sa isang sektor lamang sa seguridad, imbes na sa edukasyon, sa pangkalusugan, sa ating kinakain, sa pangkabuhayan. Halimbawa na lamang ang gyera sa Ukraine na kung saan bagsak na bagsak talaga ang kanilang ekonomiya na naging daan pa sa pagdagdag o sa pagkaapekto ng mga datos sa SDGs. Pangalawa naman ang sustainability at availability. Teka lang po. At availability. Mahirap para sa ilang developing countries o yung mga umuunlad na bansa, lalong-lalo na sa mga mahirap na bansa na magpatupad ng mga sustainable development goals sapagkat kadalasan wala silang mga sapat na mga pondo at teknolohiya. Madaling sabihin ng mga mayayamang bansa na ganito ang gawin ninyo, dapat ganito ang gawin ninyo. Subalit, hindi naman sila nagbibigay ng sapat talaga ng mga pondo o sapat na mga teknolohiya, mga serbisyo upang tulungan ang mga mahirap na bansa o mga umuunlad na mga bansa. Kaya nagiging mahirap sa ibang bansa na magpatupad ng mga sustainable development goals sapagkat wala silang sapat na mga pondo o kulang sila sa mga resources. Yun naman ang governance issue o governmental issue. Malaking papel ang gobyerno pamahalaan sa pagpapatupad ng mga SDG sapagkat nasa kanila ang mga batas, nasa kanila ang utos kung ano ang gagawin. Ngayon, kung magloloko ang ating pamahalaan, ano naman ang susundin o ano naman ang gagawin ng mga iba pang mga sektor kung mismo ang pamahalaan ay wala silang ginagawa. May mga pamahalaan naman na handa silang sumuporta sa sustainable development. Ngunit meron din mga pamahalaan na mas inuunan nila ang agaran nilang pangangailangan, lalong-lalo na pagdating sa mga kalusugan at lalong-lalo na sa pangkabuhayan sapagkat iba ang kanilang nararanasang hirap doon kaysa sa ibang bansa. Ibig sabihin, iba ang mga konteksto ng paghihirap sa iba't ibang mga
bansa. Pang-apat naman ang poverty at unemployment. Isang malaking hamon ang pag-alis ng kahirapan sa ating mundo. Hindi ito madali sapagkat nakaugat ito sa mga malalalim na mga suliranin o mga rason. Halimbawa na lamang ang hindi pantay na oportunidad, kawalan ng trabaho at ang gender inequality. Ayon nga sa datos na milyon-milyon pa rin ang nagugutom at nakukulang ang pangunahing pangangailangan nila sapagkat gaya ng kuryente, tubig at nutrisyon. Mas lalo pa itong lumala nung dumating ang COVID-19 na pandemic. Kaya dahil dito marami pa rin ang mga tao, mga bansang naghihirap at hindi nila maiputupad ang mga SDGs dahil sa kanilang kakahirapan at kawalan ng mga trabaho. Panglima naman ang global economy. Ang mabilis na paglaki ng populasyon, kapag may pandaigdigang krisis, halimbawa na lamang sa nangyari sa COVID-19, ay lahat ng mga ekonomiya ng mga bansa ay naapektuhan. Nagkaroon ng financial downturn. Ang mga pinakamahirap na bansa ang unang naapektuhan sapagkat ang mga bansang inaasahan nilang tulong ay mismo rin naghihirap upang tugunan ang COVID-19. At dahil sa globalisasyon, sa pagbagsak ng ekonomiya ng isang malakas na bansa ay direktang nakaapekto rin sa mga bansang umaasa dito sa kalakalan. Pang-anim naman ay ang population growth, ang mabilis na paglaki ng populasyon. Hindi ibig sabihin na mabilis na lumulobo ang populasyon ng isang bansa ay umuunlad sila. Mayroon ding naman na hindi ito maganda sapagkat lalong-lalo na kung hindi nila natutugunan ang pangangailangan ng kanilang mga mamamayan. Bagat maaari sa pandaigdigang antas, ang population growth ay mahalaga at malaki ang epekto nito sa pagpapatupad ng mga SDG sapagkat kung maraming tao, kung lumulobo ang populasyon ng isang bansa ay mas marami ring nangangailangan ng mga programa at mga serbisyo at kung hindi ito maihatid at maibigay ng tama sa mga tao, sa mga mamamayan ay sigurado at siyak magkakaroon tayo ng paghihirap sa ating bansa at sa buong mundo. Ngayon naman, tingnan natin ang ang progreso ng SDG. Kung ano na ba ang update ng kanilang mga sinasabing SDG. Next slide po, Jo. Bimibiming lahay-lahay, maaari mo bang ibahagi sa amin kung ano yung mga hinuha sa diagram na ito? Hi. From this diagram, no, as I have understood, so from the year 2015 to 2025, the global aggregators, here's the data for the progress of the SDG, in which there is only 18% that the target was met or adjusted, and then there is 17% which there is only a moderate progress, and there is 31% for the marginal progress, and then the 17% for stagnation, or which means nothing happened, and then 18% for regression, which means it actually its effect actually had decreasing effect, actually. And maraming salamat Binibining lahay-lahay, no? Sa diagram na ito, sa datos na ito, ay makikita natin ang progreso o naging progreso na ng SDGs mula 2015 hanggang 2035. Na kung saan makikita natin dito na 18 lamang porsyento ang natugunan na mga goals.
o na-met nila na mga goals. At upang mas maintindihan pa natin, next Jo, please, kung ano bang mga goals ito ang natugunan na, may pagtugon na at may mga hindi pa na natugunan. Next Jo. 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 Jewel? Wala pa ni-reflect. Wala pa. Wala pa dyan siya na-reflect, Jo. Basta ba daw, Jo? I-exit daw. No. Hindi siya na-reflect sa kuha. Wala pa. Wala pa. Nag-reflect na si mga Norks. Ang next slide. Jo. Okay. Wala di. Na? Wala pa dyan, Jo. Dun, 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 dun. Wala pa. Dun, 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 dun. Pura, pura, dun, dun, dun. Tun, 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 tun. Kri, maka-present ka, Kri. Daot na akong laptop breaks. Ano to si Joel, eh? Ganito na lang pa. Dito sa aking cellphone. Teka lang, eh. Di siya makita, guys. Ito na lang. Mula 2015 ay hindi o kaunti lamang ang pag-unlad o pag-usad ng mga SDGs, lalong-lalo na ang SDG 1, SDG 5, 6 at 16. Ibig sabihin nito ay wala pa rin mga pagbabago, wala pa rin mga mahalaga mga datos na nagsasabi na epektibo ang pagpapatupad nila ng mga SDG upang matugunan ang mga goal na iyon o patugunan ang mga suliranin na iyon. Kaya ayon nga sa Sustainable Development Report Sustainable Development Report 2025, malinaw na nakasaad doon na wala daw ni isa sa 17 mga Sustainable Development Goals ang ganap na maaabot pagsapit ng 2030. Kung ibabatay natin sa kasalukuyang bilis na progreso mula pa noong ito ay pinagtibay noong 2015. Ibig sabihin, bagamat may mga positibong nagbago sa ilan mang mga goals, may mga pagbabago, may mga pag-unlad na sa mga iba't ibang goals, mayroon pa rin mga goals ang hindi nila naaabot ng tama. Say next. Ito yung slide. Scholar.
ng tama. Sa madaling sabi, ang mensahe na ito ay nagsisilbing wake-up call sa atin na kung hindi bibilis at maging mas inklusibo ang aksyon ng lahat ng bansa at maging sa atin na rin, lalong lalayo tayo sa mundo, lalayo ang mundo sa target na 2030. Kaya imbes na tingnan ang SDG bilang tiyak sa page 17 ay tiyak. Ang hamon niya ay kung paano magsasagawa ng mas agresibo, mas pantay at mas magkaugnay na hakbang upang maiwasan ang kabiguan. 17 ay yan. Kina guys, sa pinajud ko. Okay, next slide na ay. At dumako na tayo sa unang development goal o SDG 1, ang no poverty. Next slide ay. Sinasabi dito sa SDG 1 na complete, ayon sa Envision 2030 na complete eradication of poverty in all of its forms everywhere and extreme poverty worldwide by 2030, people living under the $1.25 per day, and cut overall poverty by at least 50% by 2030 across all groups based on each country's definition. Ibig sabihin nito, layunin itong tuluyang alisin ang kahirapan sa lahat ng uri ng kahirapan sa buong mundo. Target nito na wala ng tao ang mabubuhay sa matinding kahirapan na teknikal na tinutukoy bilang mga taong namumuhay sa mas mababa sa $1.25 kada araw. Ngayon, bukod sa extreme poverty, nais din nilang mabawasan ng kalahati ang kabuuang antas ng kahirapan sa lahat ng bansa at lahat ng sektor ng lipunan ayon sa pamantayang ginagawa bawat bansa sa pagtukoy ng kahirapan. Sa madaling salita, ang pangunahing layunin ng SDG 1 ay tiyakin na sa pagsapit ng 2030 ay wala ng tao ang nakakaranas ng matinding kahirapan. Okay. Next slide ay yan. Ngunit para sa United Nations ng 2025, almost 700 million people o 8.5% of the global population live in extreme poverty on less than $2.515 per day. Most of extremely poor, over 75%, will be in sub-Saharan Africa or conflict-affected countries. Ibig sabihin nito na marami pa ring mga mamamayan sa buong mundo ang nakakaranas ng paghihirap na nabubuhay less than $2.15 per day. Next slide po ay please. Sa Pilipinas naman, dito sinasabi nila na 55% ang mga Pilipino ang namumuhay pa rin na mahirap. Ayon yon sa Rappler 2025 o survey na ginawa ng Rappler 2025. Next slide ay. Kaya by 2030, ayon dito, 622 million people will still live in extreme poverty and 3.4 billion will live on less than 6.85% a day. Nakikita naman natin sa graph na ito na unti-unting bumababa ang porsyento ng mga bilang ng mga mamamayan na naninirahan bilang mahihirap. Ending extreme poverty by 2030 is unlikely because of COVID-19 effects, economic crisis, climate shocks, and slow growth in sub-Saharan Africa. Ibig sabihin nito, ang pagtugon o ang paggamit natin sa no poverty sa SDG 1 by 2030 ay imposible pa rin natin makakamit dahil ayon nga sa mga datos ay mataas pa rin ang datos nito ng mga taong naninirahan na mahirap. Next slide ay. Okay. Kaya para sugpuin ang extreme poverty, nagbigay ng mga suggestion o mga 5 key tasks that encourage all governments to ayon ito sa UNICEF. Una ay routinely measure and monitor child poverty. Mahalaga na maayos ang datos upang malaman kung ilang mga bata ba
Saan ba sila nakatira? Mga bata bang mahirap? Ano ang kanilang pangunahing pangangailangan? Kung walang tamang sukatan nito ay hindi monitor, hindi malalaman ng UNICEF o ng buong bansa kung ilang mga bata ba ang naghihirap sapagkat mga bata ang may pinakamalaking bilang na porsyento sa buong mundo. Prioritize child poverty in national development strategies and plans, expand child-sensitive social protection programs including within ang government's immediate and longer-term COVID-19 response, invest in quality social services, safeguard social spending. Ibig sabihin nito na kinakailangan nating mag-invest sa makalusugan, edukasyon, child protection at water and sanitation services at iba pang mga services upang mas maging maunlad ang ating pamayanan at upang mas matugunan ang mga pangangailangan ng bawat bata, ng bawat tao sa ating lipunan. Sa kabuuan, ang 5 mga hakbang na ito ay nakatuon sa pagputol ng siklo at kahirapan mula sa pinagmulan ang ating mga kabataan. Kapag ang mga bata ay lumaki na may access sa edukasyon, sa nutrisyon, proteksyon at oportunidad, mas malaki ang tsansa na makawala silang lahat at makawala sila at tayo sa kahirapan. Ngayon, ang mga Sustainable Development Goals ay paalala na ang pagbabago ay nagsisimula sa atin kung bawat isa ay kikilos para sa kabutihan ng lahat, maabot natin ang mundong walang kahirapan, may pagkakapantay-pantay at pag-asang buhay sa susunod na henerasyon. Sapagkat sa huli, ang tunay na kaunlaran ay hindi lamang nasusukat sa progreso ng ilan, kundi sa kabutihang natatamasa ng buong sangkatauhan. At ang susunod naman para sa SDG 2, Ginoong Bermeo.